Mga kababayan, o ligutisa tayo. Itong lumabas nung nakarang buwan na nagtestified sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, itong si retired Marine Sergeant Orly Gutisa. Nag-resign ito noong 2020 sa serbisyo at nagiging security consultant umano ni Saldico. Ngayon, nakipag-meet ito kay dating Congressman Mike Dipensor para hihingi ng assistance dahil gusto niyang lumantad at sabihin niya sa mamamayang Pilipino yung nalalaman niya hinggil dito sa anomalyang flood control at may nalalaman siya dito sa operasyon ni dating amo niya na si Saldico. Ngayon, noong nagkausap itong si Gutisa at saka si Dipensor, gumamit ito si Dipensor ginamit niya si Senator Marcolita. O, sa madaling sabi, nag-meet umano ito si Gutisa at si Senator Marcolita pagkatapos nila ni Mike Dipensor at nag-usap sila na lalantad siya doon sa sinasabing Sinita Blue Ribbon Committee hearing. Ang nangyari, noong nandoon siya sa Senado, di ba pinapanumpa siya, ay nanunumpa siya. Titikot siya doon na pinapatikot siya sa Senado. Noong pinahayag na niya yung mga nalalaman niya na umano'y nagdi-deliver siya ng limpak-limpak, mali-malita na salapi na naglaman ng 48 million to 50 million bawat malita. At inihatid niya doon sa bahay ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. So ngayon, question ang kredibilidad nito ni Gutisa dahil falsipikado daw ang sinumiti niyang sinumpaang salaysay, falsipikado ang notary publiko nito. Dinideny ng notarized attorney na hindi daw pirma niya yung nasabing affidavit. Ito na naman ngayon, dininay ng Philippine Marines na nasa pangangalaga nila si Gutisa. So medyo nasunog itong kredibilidad nitong mamang ito ngayon. Hindi sa kampihan ko itong si Gutisa dahil sa nalalaman niya, yung notary public, alam naman natin lahat dito sa Pilipinas, ginawa ng cottage industry ang notary public. Kahit saang mga sulok dyan, mga bangki-bangkita nga, may mga nakapwisto lang dyan na lami-lamisa na nagnonotaryo lalo na malapit sa mga opisina na kailangan ng mga notary public. Ang dami dyan, sos. Ginawa ng hanap buhay sa kahit sino. Hindi na natin pag-usapan yan. Kahit saang lugar ka dito sa Metro Manila, even in nearby provinces, ginawa ng nasa bangki-bangkita na lang yung mga notaryo publiko. So ngayon mga kaibigan, kung sinabi nila na falsipikado yung notaryo publiko o gawa-gawa lang ni Gutisa, ito kapag magpanotaryo ka, pwede mo bang ikaw ang gagawa niya na nandoon yung document number, book number, page number, may dry seal pa? Kaya bang gawin ni Gutisa yon? So mga kaibigan, hindi ako maniwala na gawa-gawa ni Gutisa yung sworn affidavit niya. Tsaka
Nanumpa naman siya sa Senado sa harap ng mga senador Sino bang mas mabigat sa tingin ninyo? Yung isa ka abogado na nagpanotaryo na wala naman siya dyan Yung mga tauhan lang niya yung magnotaryo dyan O yung mismong nandoon siya mismo sa harap ng mga senador at live sa buong Pilipinas yung pag-hearing. Kung kayo ang papipiliin, saan kayo? Yung isang tao lang na abogado na pumirma doon sa notary public? Sino ba sa inyo naka-experience na magpan-notaryo? Kadalasan hindi yung abogado ang pipirma, yung magkalkal ng mga document number, page number, at saka magpa-dry seal Mga tao lang yung mga nandyan So hindi ako maniwala na gawa-gawa ni Gutisa yung pagpa-notaryo. At saka hindi naman yung issue Yung issue na ang titingnan nila, ang importante dyan, yung sinasabi ni Gutisa. Nang numpa na siya sa harap ng Senado. Kung ano pa ba. Yung isang attorney lang na pag-aaksayahan nila ng panahon yun na totoo bang ikaw ang pumirma nito. Sabihin ng abogado, hindi ako pumirma niyan. Mga tao niya lang yung nandun Stampad lang yung tatak niyan sa pirma ng abogado yata. Hindi naman yun sulat niya na hindi yun siya ang nag-falsified noon. Hindi magagawa ni Gutisa yun. Yung maghanap ka ng document number, book number, page number, at saka dry seal. Siya yung siguro pinapanotaryo niya yun doon lang sa mga bangki-bangkita ba. Importante niya, nakapanumpa siya doon sa harap ng mga senador. Naka-live sa Philippine Television. Ang sasabihin niya, yun ang bigyan nila ng halaga.